Parang may shorted. Ayaw mong start para may shorted to. Kakatapos na natin gumawa ng Atlantic Pro na PA8 ito. Ngayon, next natin itong Ace na CA5. Okay, Ace na CA5. Tingnan nyo kung ano yung kalagayan nyo. Ayan. Amplifier na may konting alikabok. Or alikabok na may konting amplifier. Alikabok na may konting amplifier. Ayan o. Grabe naman. Ganito mangyari sa unit nyo kapag hindi kayo nagpe-preventive or hindi kayo naglinis. Maglinis kayo kahit every 3 months lang. Kung hindi nyo kaya maglinis ng mga 1 month, kada 1 month, kahit every 3 months na lang linisan nyo. Siguro tingin ko mula nung binili ito, hindi pa to nakatikim ng linis. Yan, kasi kawawa naman yung unit nyo kung ganito yung nagiging kalagayan niya. Okay, shoutout muna sa may-ari nito. Hindi ko alam kung taga saan may-ari nito. Pinadala lang to dito via Lalamove eh. And then yung kwan nga, hindi ko alam kung anong pinaka-issue nito eh. Ayan, issue na yan agad eh. Issue na yan agad. Okay, tingnan natin plug in natin. Natin kung ano yung magiging kalabasan niya. Yeah. Hindi makukumpleto yung buwan ko kapag hindi tayo nakagawa ng AC. Parang may shorted. Ayaw mong start para may shorted to. Try nga natin bunutin to. Minsan kasi ayaw mag-start tong si 5 pagdating sa may bulb eh. Tingnan natin okay, nag-start na siya. Ibig sabihin buo yung so may transformer. Balik natin isa pa. Mamaya sa amplifier problema eh. Okay, natin. Balik natin. Ayaw talaga nyo. Okay. Gawin natin, linisan muna natin to. Nakitanggalin na natin Ang ginawa ko dito ay ito, binaklas muna natin yung dalawang board. Yan. Tapos, nilinisan muna natin. Bahing na nga ako ng bahing dahil sa likabok. Intik na to. Ayun, malinis na siya Although yung mga puti-puti, wala na tayong magawa dyan. Pero yung agyo, wala na. Hindi na likabok. Ayan. Ngayon, nag-check na ako ng mga output. Buo naman. Kasi dito pala sa may mga diode, malalaman mo na kung may problema or wala. Kapag shorted, may sira na output. Okay? Kaya siguro umiilaw doon kanina. Tingin ko kung lang yung stock or stock ng capacitor ayaw pa mag-start. Kunting linis po. Ganyan, ang gagawin muna natin dito ay i-fix bias natin. Tapos, fix bias muna natin. Tapos, testing natin. Okay? Ay? May sunog dito Hala. Hindi ko lang napansin may sunog pala to. Baka mamaya may sira na output to. Ay, oo. Pambira, dalawa Yung isa lang yata na-check ko. Ito lang. Yung dito, hindi ko yata na-check. Oo nga. Pambira na yan Ito, wala pala to. Dito, pambira na yan. Ito pala yung na-check ko lang. Ito, hindi pa. Yan, sunog ayan Malamang may nadaling output dyan. Kaya siguro nagsushorted kanina sa may bag natin. Okay gilapin ko muna yung problema rito. Okay, nakita ko na yung sira. Yung nasunog na side. Yung mga nasunog na side is yan din yata yung kwan Hindi shorted. Saan ba? Ito buo to Saan ba yung kanina? Basta 2 piraso yung sira 2 piraso. Ito yung binutol natin. Sana ba yun? Tapos isang MOSFET ito sira tong MOSFET. Bali nito ay IRF 3710. Okay, 3710 na IRF. Sira yan, shorted. Tapos ganito magiging labasan nyo. Mamaya pakita ko sa inyo. Basta 2 output magkapares. Itong side na to is buo to. Itong board na to buo. Dapat ganyan yung reading. Lapit natin para mas makita nyo. Okay, dapat ganyan yung reading nyo. Dapat ganyan lang. Same din dito. Dapat ganyan. Tapos dito, kailangan pares sila. Okay. Naka-reverse yung tester natin Dapat ganyan. Tapos sa kabilang side, dapat ganun din. Kailangan parehas. Okay, ganyan. Goods. Tapos dito, goods na.
Tapos goods na. Okay, goods na yan. Tapos yung nasira ay ito. Sana ba yun? Yung pinutol natin yung paa. Ito. Ito siya, pinutol natin yung paa. Sabi ko sa inyo, tamad ako eh. Pag itong double sided, tamad ako magbaklas niyan. Tapos ngayon dito tayo mag-tester sa may mismong paa niya. Ito to, short to eh. Ala, hindi yata to. Baliktad, dapat ito pala. Dapat buo ito eh. Ito, buo kasi dito yung side na nasunog oh. Ito yung kuan, sira. Ito to, tandaan. Mamaya balikan natin to. Tandaan natin, okay? Sa kabilang side. Sa kabilang side muna tayo. Mamira na yan oh. Patawa mo ako ah. Ito. Ito naman siya, yung pinutol natin. Okay? Yung may nasunog na output na resistor yan, short to. Okay, the rest niyan buo. Tapos, teka lang ito na side, itong MOSFET, isa is short. Ito naman siya. Ito. Hirap naman yung tester eh. Ayan oh, gagalaw na siya. Yan. Short yan, short. Ngayon, buo itong isa. Tanggalin natin to, pabira oh. Ito, balik natin tong paa. Nagkamali tayo. Tapos itong tanggalin natin. Kasi kung saan siya banda may sunog, yan din yung may problema. Tulad nito, susunog siya oh. Dito yan. Nagkamali lang ako ng binalik. Okay, tanggalin muna natin Kinumpleto ko na yung output. And ito siya oh. Okay, ito and then ito siya, yung bagong hinang. Tapos pinalitan natin tong 10 ohms. Tapos dito 10 ohms din. Okay? Para 10 ohms yan sa may base niya. Tapos ito pinalitan natin. May bibigay ko na idea sa inyo. Kung wala kayong makuwang, sabi natin IRF na 3710, kung wala kayong pamalit, pwedeng magpalit kayo ng higher na MOSFET na value. Ang pinalit natin dito 70 and 10. Yan, mas mataas ito, nasa around 70 ampere na 100 volts yung data nito or specs nito. 70 and 10. Kailangan pag N channel, pag P channel, P channel. Pero kadalasan sa mga ganitong power amplifier, sa mga CE series is N channel lang gamit. Okay, N channel ito. 37 nasa around 37 ampere. Tapos 100 volts. Kaya nga 3710 siya eh. 37 ampere, 100 volts. Ang pinilit natin is 70 and 10. 70 and 10 Parehas in channel, tapos 70 ampere na 100 volts. Hindi baling tumaas yung amperahe na ipapalit mo, huwag kang bumaba. Okay, yan yung tip ko sa inyo. Para kung wala lang kung wala kayong kaparehas mas matibay pa nga yan eh. Kung wala kayong kaparehas, mas okay yung ganun gagawin nyo. Okay? Yan, 70 and 10 yan Yan gano'n makita. Basta 70 and 10 yan 70 ampere na 100 volts. Okay, N channel. Basta N channel, P channel. Hindi pwedeng P tsaka N. Pagpapalitin mo, hindi pwede. Tapos ito, nag-fix bias na ako. 200 ohms ang pinalagay natin. Yan, 200 yan. Okay? Ito, hindi ko muna gagalawin. Kumbaga, focus muna tayo dito. Sabay, pati bias niya. Pag maging okay to dito, saka natin gagalawin to. Kasi bias lang mapapalitan natin dito Okay? Ito, binalik ko na yung kable natin. Okay, binalik muna natin. Ngayon, tingnan natin kung may shorted pa siya or wala na. Okay? O natin. Wala na. Normal na siya Dali pala yung output kanina. Kaya pala umilaw yung bulb natin. Naka-normal mode na siya. Tapos, siyempre sa bias tayo. Dito ay baliktad ba yan? Dito ayun nasa 0.26. Mas maganda yan, ganyan, hindi siya mainit. Okay, nasa 0.26. Ayan, goods na siya. Goods na. Okay. Ayan, ngayon ang gagawin natin ay next natin ito, syempre i-fix bias ko ito. Tapos balik natin, tapos maglagay tayo ng fuse. Yan ang order sa atin fix bias, tapos maglagay tayo ng fuse. Okay, para mas mabilis yung video natin. Ito 200 ohms. Yan, naka fix bias na yan. Okay, 200 ohms. Isa 200 ohms. Tapos naglagay tayo ng fuse. Kung saan tayo naglalagay ng fuse? Dito
Yan, negative low rail and then positive low rail. Ito. Blue yan, blue and then red. Ayan, blue and then red. Tapos dito lang natin nilalagay. Hiniinang lang natin yan. Ito siya oh. Fuse ang lagay laman nito. Ayan, fuse oh. Yan, fuse yan. Tapos puputulin mo yung wire. Tapos mag-inang ka lang ng fuse. Inangin mo yung fuse yan sa may wire. Okay? Tapos siyempre, lagyan mo ng sapin para sigurado. Baka mamaya magkadikit sila niyan. Hindi pumutok yan. Diba? Yan. Pagkatapos mo lagyan yung negative. O, positive naman. Kulay pula. Yan, positive low rail yung pula, negative low rail yung blue. Okay, diyan ako naglalagay. Same din sa isang channel. May fuse na ito. Kaya nilagyan ko siya ng siring cable tube. Okay? And then sabay tali mamaya. Ngayon, testing na natin ulit. May fuse na yan ha. Okay, mali ito. Testing natin ha. Ito yung mga dinali natin ha. Dalawang output, isang MOSFET, itong trimmer. Sana wala na ibang problema. Baka mamaya may problema yung control ito. Sana nga wala. Okay, nakatagilid to ha. Mamaya hindi pa nakatornilyo eh. Testing natin. Woo! Ayan, nag-normal na siya oh. Naka-normal na. Kaya kanina kahit anong pilit natin ayaw. Mas-shorted pala. Ngayon, normal na, normal na siya. Hindi ko na susukatan ng bias kasi kung ano yung bias kanina rito 0.26, yun lang din sa may kabilang side. Alamin na lang natin dito kung may problema pa na iba or wala sa pamamagitan ng paglagay ng audio source and then speaker. Okay na, ito yung mga dinali natin ha. Dalawang output, isang MOSFET, itong trimmer. Sana wala na ibang problema. Baka mamaya may problema yung control ito. Sana nga wala. Okay, nakatagilid to ha. Mamaya hindi pa nakatornilyo eh. Testing natin. Naglagay na tayo ng speaker. Ayan. Tapos yung switch, siyempre, nalagyan natin ng contact cleaner yan. Ayan, dalawang speaker, dalawang input. Naka-stereo tayo. Yung laptop natin gumagana. Tapos sub yung ginagamit natin na speaker. Okay? Channel 1. Okay, may audio. Bagay, wala namang problema yung kan eh. Channel 1 na amplifier eh. Okay, channel 2. Okay, working. Working na, channel 2. Channel 1. Okay. Okay. Makapirate tayo eh. Good sa siya oh. Okay, hanggang dito na lang ah. Kulang na lang dito is konting compressor pa. Tapos yan, itatali natin na maayos. Okay, tatali natin na maayos yan ah. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo sa unit na ito na AC5. Tulad yan, kung may encounter nyo, may shorted or nagpo-protect man siya dahil may sira na output. Yun ah, dalawang transistor, isang MOSFET. Tapos kung paano mag-fix bias. Yan, 200 ang ginagamit ko, pwedeng 220, pwede rin naman. Tapos kung paano tayo maglagay ng fuse. Yan, dyan natin nilalagay siya. Okay, hanggang dito na lang.